JBC Top Stories presents Surrender to Love. Written by Jessica Larsen. Revised and reformed by JBC. Chapter 1. By Richard, and thanks. Pasalamat ni Pamela habang nakaupo sa passenger seat ng kotse ng manliligaw. Inihatid siya nito mula sa date nila ng hapong iyon. Hindi pa niya sinasagot ang binata, pero sa mga manliligaw niya, ito na ang may pinakamalaking lamang sa lahat. Hindi dahil sa ito ang pinakagwapo o nagpapatibok sa puso niya, kundi dahil sa lahat ng manliligaw, ito ang pinakamayaman. See you next time, sabi naman ni Richard, na akma sanang lalabas nang hawakan niya ito sa braso at pigilan. Humilig si Pamela at hinalikan ito sa pisngi. Thanks for taking me out today. Dinampot na ang mga shopping bags na sa Richard lahat ang nagbayad. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Drive safe. It means seeing you again. I will. Ngumiti ang binata at muling binuhay ang makina ng kotse. Malambing niyang nginitian ang binata at kumaway nang magmaneho ito paalis. Subalit, nang wala na sa paningin niya ang kotse, agad na nawala ang napaka-skill ng ngiti sa kanyang mukha. Taas-kilay siyang nagbuntong hininga at taas noong binuksan ang gate ng 2-story house nila sa isang middle-class subdivision sa Pasig City. Kapapasok pa lang niya sa loob ng sariling kwarto sa second floor nang marinig ang pagriring ng telepono. Manang Celia, ang telepono, sigaw niya sa nag-iisang live-in maid nila sa bahay. Manang, ulit niya nang walang sumagot. Tumigil sandali ang pagring ng telepono. Ngunit, paglipas ng ilang sandali, tumunog ulit ito. Inis niyang nilapag ang dalang shopping bag at lumabas sa kwarto. Manang! Tulad ng mga nauunang pagtawag niya, walang sumagot sa kanya. Napatingin siya sa suot na relo at nakitang alas 5 na ng hapon. Madalas, sa oras na yon, nakabalik na ang katulong mula sa araw-araw nitong grocery shopping. Wala siyang nagawa kundi tumungo sa sala kung saan naroon ang telepono. Buntong hininga siyang pasalampak na naupo sa kanang dulo ng malambot nilang sofa. Nasa bahaging kaliwa ito ng sala, kaharap ng isang glass cabinet na may HD DVD player at widescreen TV na nakapatong sa ibabaw. Nilingon niya ang telepono at inangat ang receiver. Nilalaro ang telepono cord at walang gana na bati sa tumawag. Hello? Bonjour! Napatigil ang paglalaro niya sa telephone cord at automatic na tumaas ang isang kilay sa nakikilalang tinig ni Liberty. Ang pinsan niyang kasalukuyang nagbabakasyon sa France. Sa loob ng 2 buwan mula nang tumungo ito roon, iyon ang unang pagkakataong tumawag ito sa kanya. And she calls me her best friend. Muling nagsalita ang nasa kabilang linya. Hello, Pamela. Bakit natahimik ka? Ang sabi ko, bonjour. Sorry, I don't speak French, sabi niya, at inilapag ang receiver sa phone cradle bago tahimik na nagbilang. 1, 2, 3. Tinitik niya ang daliri. Muling tumunog ang telepono. You're so mean, Pam, bungad ni Liberty nang muli niyang sagutin ang tawag nito. At ako pa ang sinisisi mo. Ikaw nga itong basta na lang nagsasalita nang hindi ko naunawaan. Malay ko, prank call. Umingo si Liberty. Prank call? An overseas call plus someone who says your name? What can I say? Kibit balikat na balik niya. I'm such a popular person.
kaya hindi na ako magugulat kung may nakakakilala sa akin maging sa ibang bansa. Okay. Sorry na sa hindi ko pagpapaalam sa'yo nung umalis ako. At sa hindi ko pagtawag. Buti alam mo, sabi niya at muling pinaikot-ikot ang telephone cord sa daliri. So bakit hindi ka kaagad nakatawag? Dati naman kapag nagbabakasyon ka sa ibang bansa, touch landing pa lang ng eroplano sa airport, tinatawagan mo na yata ako eh. Tumawa si Liberty. Sorry, pero ang dami kasing nangyari. Os, namimilog ang bibig na sampit niya. Don't tell me na nakahanap ka na ng nobyo. Yes, that's right. Saglit na naging tahimik sa kabilang linya. At ang sumunod na ingay ay ang kinikilig na tili ng pinsan niya. I finally have a boyfriend. And he's as dashing as a movie star. Is that so? Then maybe you should bring him home. Tumawa si Liberty at pinatirik lang ni Pamela ang mga mata. Naisip niyang nalulunod na naman siguro sa pagpapantasya ang pinsan niya. Subalit, mahigit 1 buwan pa lang matapos ang pag-uusap nila, natagpuan na lamang ni Pamela ang sariling imbitado sa engagement party ng kababalik pa lang na si Liberty. At ganoon na lang ang pagkamangha niya nang makilala niya si Alexandros aka Sander Perrault. The man wasn't just dashing, he was captivating. Kaya naman ang araw ding yun, binasted niya ang lahat ng mga manliligaw. Kasama na si Richard nang biglang nawala ng halaga sa kanya. Lalong tumaas ang ambisyon niya. Hindi na lamang basta mayaman at may itsura ang pwede. Gusto niyang makatagpo ng lalaking mas mayaman at mas gwapo pa sa fiancé ng pinsan niya. Hindi siya pahuhuli kay Liberty. Sige na ma, pagbigyan mo na ako. Halos maglulumuhod na sa pagmamakaawa si Pamela sa inang nakaupo sa sofa. Nakaharap ito sa TV at nanunood ng isang variety show. Habang palipat-lipat siya ng pwesto, sa pagkakatalungko para habulin ang tingin nito. Buntong hiningang umiling ang ina niya at sinalubong ang tingin niya. Pinatulis niya ang nguso at nagmumukhang kaawa-awa. Please. Hay naku Pamela, kahit umiyak ka pa ng dugo, tulad pa rin ng mga nakaraang araw ang sagot ko. No. Sabi ng 45 anyos na si Agnes sa 24 anyos na anak. Pero ma naman, plane ticket lang naman eh. Nilalang mo ang ticket patungong France? Maarte niyang hinawi ang medyo maalon, mahaba at itim na buhok sa gilid ng pisngi at itinapon patalikod. Nagdadabog siyang tumayo at ginulo ang bangs na ngayon ay lampas tainga na sa haba. Tumungo siya sa likuran ng sofa at bumulong-bulong na parang bubuyog. Bumuntong hininga ang mama niya. Kung gusto mo talagang tumungo roon sa France, maghanap ka ng trabaho at sariling sweldo mo ang gamitin mo. Agad na totohanan siyang napasimangot. Hindi na mapakali na siyang nagpalakad-lakad sa sala. Kayang-kaya naman niya yung ibigay basta. Napag-usapan na namin ito ng papa mo. At nagkasundo kaming hindi ka pagbibigyan. Graduate ka sa college. Kung kaya, ang paghahanap ng trabaho ang dapat mong pagtutuunan ng pansin. Hindi ang paglalakwat siya sa ibang bansa. Ini-off ng mama niya ang TV. Tumayo ito mula sa kinaupuan at diretsong lumabas sa sala. She graduated and got her 3 years fashion marketing degree 2 years ago. But until now, she has never tried applying for a job. Gusto niya ang kursong tinapos, ngunit talagang ayaw niya ang may ginagawa.
Mas gusto niyang magpasarap lang at magtrabaho kung kailan niya gusto, hindi dahil sa kailangan. Mabilis sana niyang susundan ng ina nang malingunan niya ang salamin. Napangiti siya sa sarili nang makita ang kayumanggi at makinis na kutis. With her diamond-shaped face, dark expressive eyes at taas na 5'10", madalas sabihin ng karamihan na malayang Tyra Banks daw ang ganda niya. I am good looking, aren't I? Tingin niya sa salamin. Plus magaling akong makitungo sa lalaki kaysa kay Liberty. So bakit siya ngayon ang engaged sa isang gorgeous Frenchman? Nahulog ang balikat niya. Because siya ay may pera magagasta para makapunta sa France. Inis na sagot niya sa sariling katanungan at sinusumpong na lumabas sa sala. Nabangga niya ang 15 anyos na kapatid na papasok sa sala. Umaray ito. Pero patuloy lang siyang naglakad patungo sa kwarto na tila walang narinig. Mama, si ate, nakasimangot na naman at hindi nag-apologize sa akin. Hayaan mo na siya, Lindsay. Inaatake yan ng pagiging drama queen niya. Balik ng mama nila mula sa kusina. Sombongera, sigaw niya sa kapatid bago pabalandrang isinala ang pintuan at dumapa sa kamang salubong ang mga kilay. Why is Liberty the one with a hot, rich guy? Ah, life is so unfair. I have the looks, but not the luck. Magkapatid ang mga ina nila ni Liberty na pareho nang gagaling sa mahirap na pamilya. Pero magpinsan man sila, sobra naman silang magkaiba. Hindi lang pagdating sa pananamit at ugali, kundi pati na rin sa yaman ng pamilya. Isang bank teller ang ama ni Pamela. Ang ina niya ay isang dating nurse na nagtatrabaho ngayon bilang manager sa isang maliit na travel agency. May kaya silang matatawag at maayos na netaguyod ng mga magulang ang pag-aaral nilang magkapatid. Dahil sa suporta ng uncle niya na ama ni Liberty, but she wants more. Nag-flashback sa isipan niya ang umiiyak na mukha ni Julie, ang nakakabatang kapatid ng ama niya. Ito ang nagturo sa kanya na sa buhay, hindi lang dapat puso ang ginagamit, kundi utak. She paused for a second and raised her face up from the bed with a weak smile. Sa isipan niya ay isang matibay na pasya ang nabuo. I'm going to France, by hook or by crook, at maghahanap din ako ng gwapo at mayamang lalaki na tutumbas o higit pa sa fiancé ni Liberty. Tulad ng mga nagdaang linggo, bigo na namang lumabas si Pamela sa opisina ng ina niya. Bagsak balikat na may nakasukbit na black shoulder bag habang naglalakad. Tumingin siya pababa sa suot na wedge sandals, yellow short flared skirt at pink top na nagpapakita ng pinakamalaki niyang cleavage. It's March, springtime. I should be wearing a coat and looking up at blossom apple trees. Nalalamigan, hindi itong kay liit-liit ng damit pero naiinitan pa rin. Bumuntong hininga siya at pumara ng taxi sa labas ng travel agency nang magpakita ang mama niya. O siya nga pala, Pam, ikaw na ang susundo sa kapatid mo dahil pareho kaming malilate ng papa mo sa pag-uwi. And so, tikwas na lambing, hinarap niya ang ina. Ang laki na ni Lindsay, ma, hindi na siya maliligaw pa uwi. Bakit kailangan pa niya ng sundo? Basta gawin mo. Napangakuan ko kasi siyang sunduin ngayon para mag-shopping pagkatapos ng klase niya. At alam mo naman ang kapatid mo, maghihintay yun sa akin. Medyo nakangiting paliwanag ng mama niya. Pinatirikan niya ito ng mga mata. Masyado nitong binibaby ang kapatid, kaya kahit teenager na, naniniwala pa rin ito sa fairy tales. Eh bakit hindi mo na lang tawagan, sabi niya. Ginawa ko na,
pero naka-off yata ang cellphone. Hindi ko siya makontak. Nilabas niya mula sa shoulder bag ang cellphone at dinayal ang numero na nag-iisa niyang kapatid. Tama nga ang kanyang ina. Hindi niya ito makontak. O ano? Naniniwala ka na? Huwag mong kalimutan, sunduin mo siya. Tango at simangot na lang ang sinagot niya sa inang iiling-iling na bumalik sa loob ng agency office. Ibinalik niya ang cellphone sa bag at sumulyap sa kotse ng mama niya sa parking lot at lalong napasimangot. May driving license man siya, wala naman siyang sariling kotseng pwedeng gamitin. Bumuntong hininga siya at pumasok na sa loob ng pinarang taxi. Tatanda ang mukha ko dahil sa financial problems. Saan, miss? Tanong ng taxi driver na lumingon at napamulagat sa kanya. Hindi lang dahil parang may microphone sa bilog at lalim ang tinig nito. Pati ang mukha nito parang Chinese idol na madalas niyang paglawayan sa internet. Oh, namimilog ang labing isip niya. Pinagmasdan niya ito mula sa katamtamang layer cut na buhok patungo sa mukha nitong may makapal na kilay. Modernong salamin na nasa ibabaw na medyo singkit at expressive nitong mga mata. Matangos na ilong, maputing balat at higit sa lahat, ang tila nanunukso nitong labi na noon ay unti-unting kumorba pababa. Miss, patungo saan po? Ulit nito. Nanghihinayang na bumuga siya ng hangin. Gwapo nga, pero taxi driver lang. Naisa loob niya bago sinabi nito ang address ng exclusive school for girls na pinapasukan ng kanyang kapatid. Paghinto ng taxi sa harap ng paaralan, agad niyang nakita ang kapatid na nag-aabang sa gate. Nakasandal ito sa pader at natatabunan ng hanggang balikat na buhok ang mukha sa pagkakayuko nito sa librong binabasa. Wait here. Pigil niya sa taxi driver na akma sanang ititigil ang taximeter. Sinalubong nito ang tingin niya sa rearview mirror. Tatawagin ko lang ang kapatid ko. Sige po, sabi nito na hindi man lang tumingin sa pagkakaturo niya sa labas ng bintana. Taas ang kilay niyang binuksan ang pintuan ng taxi at lumabas. Ito pa lang ang unang lalaking taxi driver na tumingin sa kanya at hindi muling sumulyap o nagnakaw ng tingin. Subalit, pilit niyang inalis ang nadamang inis sa pambabaliwala nito. Nang maisip na siguro dahil sa kagwapuhan nito, sanay na ito sa mga babaeng medyo revealing ang pananamit. Hindi na rin siya masosorpresa kung nararanasan nitong halos hubaran na ng pasahero para lang mapansin. Pero sorry na lang siya dahil ang tanging papasa sa standards ko ang mas mayaman pa sa pamilya namin. Hindi na makapunta rito si mama, sabi niya sa kapatid, na bahagyang napatalon sa pagkagulat. Ate, ginulat mo naman ako, sabi nitong nakahawak sa dibdib. Kasi naman, kung magbasa ka, parang wala ka ng ibang napapansin. Ang ganda kasi ng kwento, katwiran ni Lindsay. Ngumiti ito at ipinakita sa kanya ang binabasa na walang iba kundi ang debut fantasy book ni Liberty. Biruin mo, yung prinsesa handang itapon ang kanyang korona para lang makasama ang prinsipe na kalaban ng kanilang kaharian. Yeah, whatever, sagot niya sa kapatid. Halika na, bago masyadong lumaki ang babayaran natin sa taxi. Nauna na siyang umakbang patungo sa taxi. Pumasok siya at umusod patungo sa kabilang dulo ng upuan. Naupo sa tabi niya si Lindsay at nagpapatuloy sa pagsasalita habang pinapaalam niya ang address nila sa taxi driver. Tulad ni Liberty, may pagka-hopeless romantic din ang kapatid niya. Bagay na hindi niya magugustuhan sa mga ito. Ang mundo gumagalaw sa mga material na bagay, kaya bago ang pag-ibig na tinatawag, kayamanan muna ang mauuna sa kanya. Stick to reality. Yan ang motto niya sa buhay. Like Madonna's song, Material Girl. That song really describes her feelings about the world.
Kaya nga naging paborito niya. Pagkatapos ng ilang minutong pagmamaneho mula sa paaralan ni Lindsay, inihintong muli ng taxi driver ang sasakyan sa harap ng bahay nila. "Magkano?" tanong niya sa driver na sumulyap sa taximeter. Tumukod ito sa armrest at nilingon sila sa backseat. "470 po, miss." Nanlaki ang matang niyugyug ni Lindsay ang braso niya. "Ate, gwapo." Impit ang tiling bulong nito. "Alam ko, may mata ako." Balik niya sa kapatid. Sabay bukas ng pinto sa tabi ng kapatid at halos ipagtulakan ito palabas bago niya binalingan ang taxi driver. "Teka, ang mahal naman yata. Dinadaya mo yata ako eh." May kakaibang ngiting sumilay sa labi ng lalaki. "Miss, hindi ako marunong manadya. Baka hindi ka lang marunong magbasa." "You blockhead. That's it. I'm not paying." "Wala po namang ganyanan. Nagbibiro lang. Pero kita mo naman, talagang nagsasabi ako ng totoo." Sinipat niya ang taximeter at sa halagang sinabi nga nito ang nakasaad doon. Ngunit bukod doon, nalanghap din niya ang banayad nitong perfume na tila nagpahilo sa kanya. Kaya bago pa nito mahalata ang epekto nito sa kanya, nagmadali na siyang dumukot ng sapat na halaga at madali ang lumabas ng sasakyan. Sa pagmamadali, hindi na niya namalayan na nahulog ang wallet niya nang hablutin niya ang nakabukas na bag. To be continued in Chapter 2. Thanks for listening.